Huwag na lang tanggalin for security. God bless you. Wala na. Wala nang halaga sa akin ng buhay ko, mga tol, mga kapatid. Kasi, di ba? Wala naman nagpapalag eh. Di ba? Doon, mag-message lang kayo. Mag-message lang kayo sa akin kung gusto niyo makita ang mukha ko. Pasahan niyo lang ako ng kailangan ko. Ibibigay ko na agad yung gusto ninyo. Yung mukha ko. Yan. Nasaan na yung laging naghihingi? 'Di ba kahapon po ating tinalakay po yung kanyang bagong video na talagang sukdulan po yung kanyang ginagawang paninira na sinabing si kapatid na kung Marcoleta ay isang taong masama at taong gumagawa ng katiwalian at na sinasabi po na si Congressman Marcoleta ay sangkot daw umano sa mga iba't ibang klaseng paggawa ng mga krimen. Lalong-lalo na po ang illegal logging at itong paglaganap daw po ng mga shabu. Talagang sukdulan na talaga ang kasamaan ng taong ito. Ngayon po mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid, meron po akong ipapakita sa inyo na talagang ikakalungkot ng mga tagasunod ni Epifanio Labrador na ikakatuwa naman ng mga kapatid at ng mga kababayan na humihingi po ng hustisya sa kanyang mga ginagawang kasamaan. Ngayon po, sasabihin ko po sa inyo, baka napanood na po ito ng iba nating mga taga-subaybay at mga mahal nating mga kababayan, itong ginawa niyang paglalasing at uminom po ito at tumungga ng 5 boteng alak dahil po hindi niya na makayanan itong ginagawa niyang itong nararanasan niyang problema sa kanyang buhay mga kababayan. Isang dagok po ito ng langit mga kababayan na lumalabas po dito na namimera siya at talagang sinigawan pa niya yung kanyang mga followers na nanunumbat ito na ni Singkong Duling ay wala pong naitutulong at talagang makikita nyo po na bagsak na po itong Epifanio Labrador na ito mga kababayan. Ngayon po ito, ipapakita ko po sa inyo at kayo na po ang bahalang mag-comment po dito kung anong masasabi nyo sa taong ito. Makikita nyo po ang, di ba kinakapitan na po siya ng malubhang sakit. Ngayon naman, mga mahal kong mga kababayan, naglasing po siya at talagang magtatanggal daw po siya ng maskara basta bigyan siya ng 30,000 pesos. Aba, talagang ginagamit mo pa ang mukha mo, Epifanio Labrador para humingi ng 30,000 na. Matindi ka Sinong magkakagusto sa mukha mo? Guwapo ka ba, Epifanio Labrador? Na pati mukha mo, binebenta mo sa halagang 30,000 pesos? Mga mahal kong mga kababayan, kayo ba? Ipakita lang daw ni Epifanio Labrador yung kanyang mukha, meron siyang isang kondisyon. Basta daw bigyan nyo siya ng 30,000 pesos, handa siyang tanggalin yung kanyang maskara para daw makita yung kanyang muka. Aba, grabe. Ang tindi ni Epifanio Pati muka, binebenta online mga kababayan. Bakit niya nasabi po ito? Ngayon, panoorin po natin kung paano yung kanyang ginagawang pang-i-scam sa kanyang mga tagasunod. Ito po mga mahal kong kababayan. Ito ba ang paniniwalaan ng mga na-scam at mga tagasunod na Epifanio Labrador? Kayo pong humusga mga kababayan. Ito ba ang may kredibilidad mga kababayan na vlogger? Pakinggan po natin kung gaano kaungas ang taong ito. Dito mga kababayan, lalabas po ang tunay niyang anyo. Talagang yung mga taga-suporta nito ay magagalit talaga mga kababayan. Pati amo niya, sinumbatan na niya mga kababayan. Pakinggan po natin, bakit ganito na lang ang isip nito? May maniniwala pa ba dito sa taong ito, mga mahal kong mga kababayan? Babasahin mo. Minsan ayoko nang hawakan yung cellphone ko
Kasi mababasa mo na lang doon. Papatayin kita, papatayin ko anak mo, papatayin ko asawa mo. Diba? Napakaswerte nyo sa totoo lang. Napakaswerte nyo. Napakapalad nyo. Alam nyo ba sa oras na to? Iniwan ako ng asawa ko kasi natatakot na siya sa buhay. Yung buhay namin. Dinala niya yung mga anak ko. Nagmamaoy na to. Bayan, nakita nyo naman, simula pa lang ng video ay maoy na, mga kababayan. Sa Ilocano, ano bang tawag dyan sa Ilocano? Nagbartik ni Epifanio Labrador. Manglokloko ti tattao. Kabsat nga Ilocano, nga inurat. O amoy ti bagbaga na datoy. Grabe ti panagdakdakis na nga tao. Ituloy pa natin mga kababayan. Grabe ang palabas ng taong ito. Kaya mag-ingat po yung mga followers ni Epifanio Labrador kung paano kayo niloloko ng taong ito. Mga naloko ni Epifanio Labrador. Grabe. Paano mamera ito? Pati mukha niya binebenta online. Pakinggan ba natin gaano ka loko-loko ito? Kasi gusto nila itigil ko na yung pakikipaglaban kay sa Pangulo natin. Kasi wala namang daw mangyayari. Nagbubuwis lang ako ng buhay na wala naman nagmamahal sa akin. Halos isuka ako ng asawa ko. May amats pa. Masama loob niya. Kahit piso ni isa. Wala man lamang nagpakita ng kahit piso lang na masama ang loob mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid dahil daw sa dami po ng kanyang mga followers ni piso daw walang tumutulong. Grabe Epifanio Labrador. Bakit kaya hindi ka tinutulungan? Akala mo kahit magganyan ka tutulungan ka ng mga tagasunod mo dahil sa kalokohan mo? Grabe, mga kababayan, itong ginagawa niya, namemera at nagmamakaawa siya na tulungan siya. Ay, Diyos ko Lord, ituloy pa natin ang scammer na taong ito. Sa hospital ng anak Oh, ko. hospital ng anak daw niya. Walang hindi ko alam kung tama yung asawa ko, kung tama ka o may tama ba ako, ewan ko. May tama ka talaga. Sama ng loob ko. Ang sama ng loob. Kaya doon sa mga gustong pumatay sa akin. Ayan. Gusto akong makita, makuha. Bigyan niyo ako ng pambayad ng ospital ng anak ko. Ibibigay ko pati mukha ko ngayon. Ilalantad ko na. Alang-alang sa anak ko na nakikita nyo mga kababayan? Bigyan lang daw siya ng 30,000 pesos. Ilalantad daw niya yung gwapo niyang muka. Grabe, pati mukha niya may kapalit na 30,000 para lang makita daw ng taga-sunod niya ito. Matindi ka, Epifanio Labrador. Pati mukha mo, pinagkakaperahan mo. Tindi nito mga kababayan, ang tindi ng panloloko ng taong ito. Pati mukha niya, ipakita lang online. 30,000 ang kapalit ng mukha niya. Matini idol ka ba, idol? Anong gagawin nila sa mukha mo, idol? Anong gagawin nila sa mukha mo at papalitan ng 30,000 para lang makita yan? Diyos ko Lord, kahit hindi ka magpakita ng mukha, kilala ka na ng tao. Tignan mo yung ginagawa mo, lumalabas talaga yung katotohanan na yung ginagawa mo ay para lang mamera. Kunwari,
Ikaw ay tagapagtanggol ng bayan. Ikaw ay talagang supremo na walang kinakatakutan at lahat ng mga pader ay kayang-kayang banggain. Ngayon, lumambot ang tuhod mo. Naglasing ka. Ayan, namimera ka na. Pati mukha mo talaga, gusto mong ibenta. Sinong bibili sa mukha mo? Epipanyo Labrador, sinong bibili dyan? Pwede bang pakinabangan yung mukha mo? Diba yung baboy napapakinabangan yung mukha mo. Pwede bang alagaan yan pagkatapos pwedeng ibenta sa palengke? Diyos ko Lord, wag mo ngang bulahin yung mga tagasunod mo na kunwari magmamakaawa ka na kung ano-anong mga kwento mo para lang manghut-hut sa mga followers mo. Ngayon, bistado ka na. Ituloy pa natin mga kababayan para ito sa mga kababayan natin na naloko at na-scam ng taong ito. Talagang malalahad at malalahad ang kanyang mga ginagawa mga kababayan na panloloko. Kinakailangan ng gamot. Total, wala din naman Amats sa amats ka tol Sino ba naman si Epipanyo Labrador? Ayan na, Vlogger nanumbat lang na. Ako, vlogger. Nanumbat na. Diba? Vlogger lang ako. Wala akong kwenta sa mga Pilipino. Yan na, nanumbat. Diba? Gusto ng mga kaisa ko, gusto ng mga supporters ni BBM, siguro, Pangulong Ferdinand Marcos dyan, namamatay ako. Bayani ka? Masaya, go. Salamat, pero hindi ako magbabago. Aba. Mananatili akong loyal si Mokong. Marcos Jr. Aba, loyal. Tulad ng sinumpa ko, nanumpa daw Sinumpa ko Naku po. Sinumpa ko Talagang loyal ka. Hindi ako, kahit sa huling buhay ko. Naku po. Mananatili akong bongbong. Aba, loyal, panatiko. Kayo mga kababayan, mahalaga ba ako sa inyo? Aba, antindi. Ha? Mahalaga ba daw si Epipanyo sa inyo? Aba, humit-hit ng alak ko. Nakita nyo mga kababayan, pati pag inom ng alak, ingat na makita yung pagmumukha niya. Mamaya sasabihin niya, padalhan mo lang ako ng 30,000, sabi niya. Ipapakita ko ang mukha ko. Aba, tindi ni Epipanyo Labrador Pati mukha mo, gusto mong maging pera Grabe ito mga kababayan, pakinggan natin itong ginagawa ng taong ito. Kung ikaw ba yung tagasunod ni Epipanyo Labrador, para makita mo yung mukha niya, merong halagang 30,000? Aba, tindi mo, Epipanyo. Sinumpa ko Yan, iinom ng alak. Kaya hindi ako, kahit sa huling buhay ko, mananatili akong bongbong. Aba! Kayo mga kababayan, mahalaga ba ako sa inyo? Aba, mahalaga daw ba? Ha? Tanong ko sa inyo, mahalaga ba ako sa inyo? Kasi parang kayo lang ang mahalaga sa akin. Alam niyo ba kung anong sakit ng anak mo? Ayan na, ginamit na yung anak, mga kababayan. Alam niyo kung anong sakit ng anak ko? Ginamit yung anak para mamera. May cancer ang anak ko. May cancer daw. Nanawagan ako. Sana kahit konting awa. Naku po, eto na. Nagmakaawa na. Pero kahit pisong duling. Naku, kahit pisong duling daw. Ilang libo ang supporters Naku ko, po, ilang eto libo na. ang subscriber ko, pero ni pisong duling. Ni isang Pilipino walang nagpakita sa akin, walang nagparamdam na mahalaga ako sa kanila. Aba, nanumbat na.
doon sa mga, alam ko may mga kalaban na nakikinig na yan. Ito na, ibebenta na yung mukha niya. Mag-message ka sa akin ngayon, pasahan mo lang. Ayan mga kababayan, dito mga kababayan, nag-iba na ng tema. Dito niya gagawin na yung mukha niya daw, para daw makita ang kanyang kakisigan mga kababayan. Magpadala ka ng 30,000. Ito yung kanyang patibong mga kababayan. Ito yung kanyang pang-i-scam para daw makita ang kanyang muka. Kalaban man o kakampiyan. Dahil sa kanyang pagmamakaawa na ginagamit niya yung anak niya na may sakit daw. Para lang makita mo siya. Ang kanyang muka na gwapo. 30,000 ang kapalit. Aba, matindi ito mga kababayan. Ang kapal lang mukha nito. Ulitin natin kung anong ginagawa niyang pang-i-scam. Ngayon, doon sa mga, alam ko may mga kalaban na nakikinig na yan. Mag-message ka sa akin ngayon, pasahan mo lang ako ng GCash para sa pambili ng gamot ng anak ko. Ilalabas ko na mukha ko. Total, wala namang kwenta ang buhay ko sa mga supporters ng Nanumbat. BBBM. Ako po. Ito na yung pagkakataon ninyo. Ako po. Yan. I-message nyo ako ngayon. Pwede kayong mag-message. Ilalabas ko na ang mukha ko. Ayan mga kababayan, grabe ang kanyang drama. Mga kababayan at mga kapatid. Paalala po sa mga supporters ito na naloloko nito. Para daw makita nyo yung kanyang gwapong muka. Magtatanggal daw ng maskara ito. Basta merong kondisyon, magpadala ka ng tumataginting na 30,000. Grabe ka, Epifanio Labrador. 30,000. Masilayan lang ang mukha mo. 30,000 ang kapalit. Grabe. Ano ito? Si Daniel Padilla ba ito? Mga mahal kong kababayan. Makita lang yung mukha niya nagpapabayad ng 30,000. Ay, Diyos ko. Saan ka nakakakuha ng mga teknik na mga pangbobola na pati mukha mo ginagawa mo ng pera? Antindi mo. Kaya pala maraming naloloko ito mga kababayan na kanyang mga tagasunod na mga panatiko. Tignan nyo ang kanyang ginagawa. Ito ba ang paniniwalaan nyo? Mga tagasunod ni Epifanio Labrador. Ito bang vlogger na ito ay may kredibilidad? Tagang binebenta niya sa halagang 30,000 yung mukha niya para masilayan lang. Para sa kanyang sariling interes. Ginagamit niya ang kanyang anak na may sakit daw di umano. Antindi mo. Chong. Tindi mong manloko. Akala ko ba ang padala sa iyo 80,000, 50,000, 40,000 ang mga nagpapadala sa iyo. Anong nangyari sa 80,000? May 7-Eleven ka ba? Tignan mo itong taong ito. Nakikinig na yan. Mag-message ka sa akin ngayon, pasahan mo lang ako ng GCash para sa pambili ng gamot ng anak ko. Ilalabas ko na mukha ko. Total, wala namang kwenta ang buhay ko sa mga supporters ng ni PBBM. Ito na yung pagkakataon ninyo. I-message nyo ako ngayon. Pwede kayong mag-message. Ilalabas ko na ang mukha ko. Tulungan nyo lang ako na maligtas ang buhay ng anak ko. Hindi ako makahingi ng tulong sa mga supporters ko sa mga subscriber ko. Hindi ko alam ang mga dahilan nila kung ano. Wawang Epifanio. Ginamit lang. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin sa akin. Sabihin nyo na. Dahil hindi nyo naman alam ang nararamdaman ko. Nako po, maoy ka na. Hindi nyo nararamdaman yung bigat ng problema ko. Nako po. Hindi nyo nararamdaman. Nako po, umiyak na mga kababayan.
Ay, nako. Diba? So, mga kababayan, Nako po. ginuman muna tayo. Nako yan na mga kababayan. Maya, lalabas ko na ang mukha mo. Aba! Huwag niyo lang kinakatuwa ng mga supporters natin. Go! Yung mukha niya, kagwapo. Kung yan ang ikakasaya ng puso ninyo, ng Aba, dibdib ninyo, tindi mo. maligtas ko lang yung anak ko. Kahit anong paraan gagawin ko. Doon sa mga makasara, ipasa nyo doon sa kanila. Ilapakita ko ang mukha ko. Basta, promise ko dito, papakita ko ang mukha ko. Aba! Ah. Ay, nako. Alam mo, Mr. Epipanyo Labrador, hindi dahilan yan. Hindi dahilan yung mga sinasabi mo na kesyo gusto mong tulungan yung anak mo, kesyo gusto mong kesyo gusto mong ipagamot. Hindi dahilan yan para maraming paraan para magkapera. Maraming paraan. Pwede kang lumapit sa mga kinauukulan, sa mga mayayaman na mga politiko. Pwede kang magmakaawa, pwede kang humingi ng tulong. Pwede kang sumulat sa kung sino mang mga tao na may kakayanan para tulungan ka. Pero yung ginagawa mo, na gagamit ka ng mga salita na gawa-gawa lamang, sisiraan mo ang mga tao para magkapera ka. At tignan mo, sa ginagawa mo ngayon na paninira sa Iglesia ni Cristo, sa mga ayaw mong politiko, lalong-lalo na kay Congressman Marcoleta na sinasabi mong drug lord, sinasabi mong kasapi sa mga paggawa ng illegal na mga gawain sa bansa, sa illegal logging, sa mga pagpapakalat ng mga pinagbabawal na gamot. O tignan mo, mabuti ba yan sa isang taong kagaya mo? Lumalabas lamang na hindi pag-ibig sa anak yung ginagawa mo, bagkus lalo mong pinapahamak ang pamilya mo na malubog sa isang kumunoy na ikaw lang ang may gusto. Yung nararamdaman mo hindi pag-ibig yan sa pamilya, isa kang makasarili. Maraming paraan para matulungan mo ang anak mo, pero yung ginagawa mo na ganyan na maninira ka ng mga tao, maninira ka ng mga personalidad, maninira ka ng mga taong hindi mo naman kilala para may kapalit na pera, o yan tuloy. Ginamit ka lang tuloy ng mga tao na hindi ka naman kayang tulungan. O tignan mo ang ginawa mo, Epipanyo Labrador. Pati mukha mo, binebenta mo na sa halagang 30,000 dahil walang-wala ka ng pera. O mga kababayan, ikaw ba na tagasunod ni Epipanyo Labrador? Kaya mo bang magbigay ng 30,000 para lang makita ang kanyang muka? Grabe. Anong gagawin mo sa mukha niya? I-display mo sa bahay nyo? Pwede bang maging palamuti sa bahay yan? Pwedeng maging decoration sa sala? O baka kahit sa kulungan ng baboy matakot yung baboy Ano yun? Ang laki naman ng 30,000 na hinihingi mo para lang makita yung mukha mo. Ano ka, artista? Ka nakita yung mukha mo yayaman kami, ganon. Yayaman yung supporter mo para lang makita yung mukha mo. Tindi mo, Epipanyo Labrador. Patignan nyo mga kababayan kung paano ang ginagawa ng taong ito. Pakinggan pa natin, paano siya magdrama? Paano niya gamitin yung anak niya para maawa yung mga tao sa kanya? At manunumbat pa ito. Hermo TV, shout out sa mga Bicolano. Uragon. What? Tuwan-tuwa ba kayo? Masaya Tuwan-tuwa ba kayo? Nakikita niyo ako ganito. Mats na siya. Diba? Yan naman ang gusto ninyo, diba? Mamakaawa si... Walang halaga si Epipanyo Labrador sa inyo.
Walang halaga. Walang halaga si Epifanio. Walang halaga si Epifanio, talaga naman, no? Wala ka talagang halaga. Pero, yung mga kababayan, Naku po, nagmawi na. wala ako, di ba? Mga kababayan, masayang-masaya na ngayon ng mga kalaban natin. Alang-alang sa inyo. Kita nyo, mga mahal kong mga kababayan, paano gumawa ng drama ito para kaawaan siya ng mga followers niya, para magkaroon siya ng pera. Hindi. Mga kakampi ko, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., huwag kayong mag-alala. Hindi na ako hihingi ng kahit konting tulong sa inyo, kahit konting habag. Mahirap humingi ng pag-ibig sa walang pag-ibig sa iyo. Mahirap humingi ng awa sa mga taong walang awa sa iyo. Yun lang doon. Ganun lang kasimple yun. Sabi ni Veronica, support ka namin, sir. Anong support? Alam niyo bang nasa panganib na buhay ng anak ko? Kailangan ko ng tulong ninyo. Kahit piso ni piso, walang nagbigay ng suporta sa akin. Pinagmamalaki ko pa naman na kapag kay PBBM ka, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Mukhang Nanunumbat mga mahal kong mga kababayan, nising kong duling daw walang tumutulong sa kanya ng mga followers niya. At yun yung sinasabi niya sa mga tagasunod niya, na wala daw awa. Grabe, Epifanio Labrador. Yan kasi talagang ito ginagamit po ito ng mga taga-sanlibutan. Ang tawag po dito, mga mahal kong mga kababayan, sa amin po kasi hindi namin ginagamit itong termino na ito na karma. Sa amin kasi ganti ng langit po ito sa kanya, na talagang sinisingil na po siya ng langit dahil sa mga ginagawa niyang pangbabastos sa pamamahala. Lahat po kasi ng mga bumastos at hindi binigyang galang ang namamahala, lalong-lalo na po ang buong iglesia at lalong-lalo na po ang aming leader na si Ka Eduardo Manalo. Lahat po ng mga taong wala sa katwiran na sumisira po sa imahe ng Iglesia ni Cristo, nasusumpa po talaga ito. Mga mahal kong mga kababayan, yan po ang totoo. Yan po ang pinapaniwalaan po namin sa buong Iglesia ni Cristo ng mga magkakapatid. Lahat po ng mga lumaban sa Iglesia ni Cristo na wala sa katwiran ay talagang sinisingil po ng langit. Yan po talaga ang nangyayari kay Epifanio Labrador. Kaya nung kahapon, pinakita ko yung bago niyang video. Itong video niya na ito ay nung nakaraan pa ito. Gusto ko lang talagang ipaalam sa inyo yung kanyang ginagawa na pangkakwarta sa mga followers niya, na pang-i-scam, na pangloloko, na pati mukha niya binebenta niya para lang magkaroon ng 30,000. Isipin nyo, anong gagawin sa mukha mo? Ano yun, pag-aaksayahan? Gagasto ng 30,000 yung tao para sa mukha mo lang? Tignan nyo mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Ito bang taong ito ang paniniwalaan ng mga tagasunod niya na talagang magaling manira, magaling gumawa ng kwento? Mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, sinasabi niyang tumatanggap ng bilyon-bilyon ang Iglesia ni Cristo sa mga politiko para humingi ng mga pabor na kung ano-ano. Diba, walang maipakitang mga ebidensya. Puro paninira lamang ito, mga kababayan. Pati China, sinasabing trilyon ang ibinayad. Pati yung founder ng NPA, sinasama niya si Simpson daw. Sinong Simpson yan? Pati pangalan ng founder, di niya alam. Si Simpson daw sa kalasingan niya, tinawag niyang Simpson. Tignan nyo, pati si Congressman Marcoleta, miyembro daw ng triad ni Pangulong Duterte, na talagang sukdulan po ang paninira ng taong ito, mga mahal kong mga kababayan.
Kung itutuloy pa natin ito, marami pa siyang babanggitin, mga mahal kong mga kapatid. Ito pa. Pero salamat doon sa mga supporters ko. I love you sa inyo. Yan. Pero May hindi niyo amats ako na. masisisi kung bakit kailangan ko na magpakita ng mukha. Kailangan ko ng 30,000 Ba, 30,000? para sa gamot at bayarin ng aking anak at sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapagamot. Hindi ako nagbibiro at hindi rin ako i-send mo sa akin, papakita ko ngayon sa tabay, papakita ko ng mukha ko. Handa ko buwis ang buhay ko. May cancer ang anak ko. May cancer. Po mga mahal na kapatid at mga kababayan, paano niya po ginagamit yung kanyang anak sa pangkakwarta. Alam niyo mga kababayan, masarap tumulong. Masarap magbigay ng tulong sa taong karapat-dapat. Pero kung ito ang tutulungan nyo, ito ang bibigyan nyo ng hihingi ng tulong, para saan po mga mahal kong kababayan? Kung kukonsintihin nyo ang taong ito sa kanyang ginagawa, kasama na rin po kayo sa kanyang krimen na ginagawa. Krimen po ang kanyang ginagawa kasi po mga kababayan at mga kapatid, naninira po ng tao ito. Naninira po ng walang ebidensya. Kaya kayong mga tumutulong po kay Epifanio Labrador, isa rin kayong accessories of the crime. Accessories of the crime, ibig sabihin, kasabwat po kayo. Isa po kayo sa mga katuwang niya sa paggawa ng mga ganitong paninira. Kaya mga kababayan, nabalatan na po ito ng buhay at kita na po talaga yung kanyang panluloko. Tignan nyo. Wala nang naniniwala dito Kaya lang natin pinapakita ito mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid para meron po tayong ebidensya na hindi dapat pagkatiwalaan ang pagmumukang ito. Na talagang nasa kanya na ang mga katangian ng isang magnanakaw at manloloko. Isipin nyo, pati mukha niya, nagawa niyang ibenta online para lang makita daw yung mukha niya, basta magbigay ka ng 30,000. Yung ginagamit niya po mga kababayan para makumbinsi niya yung kanyang hinihingian ng pabor, yung kanyang tagasunod, para makumbinsi, ginagamit niya yung kanyang anak. Nagmamakaawa siya para daw mapagamot. Sabi ko nga sa inyo, magandang tumulong sa taong karapat-dapat. Itong ginagawa po ni Epifanio Labrador, ginagamit niya po yung kanyang pamilya para manghut-hut ng pera. Sabi ko nga sa iyo, Epifanio Labrador, maraming paraan para gawin mo ang nararapat para sa pamilya mo. Hindi masama na iligtas mo ang anak mo sa malubhang sakit. Hindi po kami tutol dyan. Pero kung ang gagawin mo ay gagawa ka ng kasamaan, gagawa ka ng mga pamimintang at paninira sa mga tao, lalong-lalo na po sa aming pamamahala, minumura mo ng malulutong kung ano-ano ang mga sinasabi mo sa mga kapatid na masasama ang mga iglesia ni Kristo, hindi yan karapat-dapat. Yan po ang nais lang namin na iparating sa iyo na ang mga ginagawa mo ay masama po yan. Hindi yan karapat-dapat kasi nga nagkakasala ka sa batas ng tao, lalong-lalo na po sa batas ng langit. Yan lamang po mga mahal kong kababayan at mga kapatid ang aking bahagi. Sana po nabuksan ang ating mga kaisipan, nabuksan ang ating mga katinuan para ipaalam sa inyo na ang taong ito ay isang manloloko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong laging pagsubaybay at pagtangkilik sa ating channel. Ako po si The Wonder sa Philippines na nagsasabi po na pag may katwiran po tayo, lagi nating paglalaban. Lalong-lalo na po ang ating pananampalataya. Ito lamang ang paraan. Ito po ang isa pong paraan para maipakita natin ang ating
pagkakaisa, isang bahagi ng katawan. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Mahal po natin ang pamamahala. Mahal po natin ang kapatid na Eduardo Manalo. Walang sino mga pwedeng bumastos sa ating namamahala. Ganyan po namin kamahal ang aming leader na siya po ang nagsisilbing magulang namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Wala pong napahamak sa pagsunod sa ating namamahala, lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon na parating po ang eleksyon. Kung ano pong pagkaisahan ng pamamahala na itatagubilin sa buong Iglesia ni Cristo ng mga kapatid, yan po ang aming susundin. Manalo o matalo ang politiko na pagkakaisahan, yun po ay sapat na, basta po nasunod po ang kaisahan. Yan po ang sinusunod po ng mga doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, na sinusunod po, na utos po ng banal na Biblia. Salamat po ng marami mga kababayan at mga kapatid. Sana po lagi po kayong mag-iingat. I-comment nyo po kung anong lokal po kayo, anong distrito po kayo. Nasa iba't ibang mga lugar po sa ating bansa, sa abroad, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay po.